ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kotse, misilaob sa overpass sa Cagayan de Oro City, human ang aksidente tali SUV. Mga sakay, nakalingkawas kaha? Barangay Kapitan sa Matinapangi, Davao City. Gibutiag nga problema sa road right-of-way ang hinungdan sa wala masumpay nga flood control project sa ilang barangay. 50 anyos nga lalaki ug 7 anyos nga babaeng pag-umangkon. Patay human na anod dihang naabtan sa ulo sa baha, dihang mutabok sa sapa sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Laing 12 anyos nga pag-umangkon, naluwas. Mga drainage canal sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City, gipanghinluan aron malikay sa pagbaha. Pipila ka Kapuso stars, nakisadya sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ngayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Kalit misilaob ang usa ka kotse sa overpass sa Cagayan de Oro City, human nga mabangga sa SUV. Hinuon ang mga sakay naluwas. Samtang usa ka menor de edad nga lalaking rider patay human nga mibangga sa usa ka trailer truck. Nakaalerto si Cyril Chavez. Nagdilaab o gilamoy na sa dakong kalayo. Dihang naabtan o navideohan sa motoristang si Christine May Zayas ang usa ka kotse sa overpass sa CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City. Sa kadako sa kalayo, halos mahurot o kasunog ang mong sakyanan. Nga kilit misilaob tunga sa mong overpass. Sa kuha ni Hansel Paran, kita ang pagresponde sa kabumbirohan sa fire scene. Matod sa Kugon Fire Station, pasado las 3, Huwebes sa kadlawon, nadawat nila ang report nga nasunog ang kotse gumikan sa aksidente. Gisaka nila sa first alarm ang hitabo. Kung asa may kabat sa 300,000 pesos ang danyos. Luwas ang mga sakay sa mong kotse. Human makagawas una kini misilaob. Based sa atong initial nga investigation, atong nakita nga upon collision sa duwa ka vehicle, ang kani po dayon ang Vios, nasangit siya sa bridge sa railings. So makita nato na siya nakumi ang iyang backside, which resulted to the damage sa iyang siguro fuel tank, sa iyang fuel line. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Kokpo, nagbangga ang kotseng nasunog sa kasugat nga SUV sa pasubidang bahin sa overpass. Tungod sa impact, nangalagpot ang duha ka sakyanan kung asa wala madugay ni silaob ang kotse. Lahi-lahi man sila og tubag. So initial sa driver sa Montero, gistorya na ko, ingon niya, kani daw ang driver sa Bios ang ni-swerve. Murag ni kawat og linya padulong sa opposing lane. Tumukod na bangga sila. Pagbalinhan po na ako sa Bios, ang ingon sa driver sa Bios, na kani daw si Montero ang ni-swerve. Wala sa dashcam video sanglit, nalakip kini kasunog sa kotse. Aduna pay panagtagbo nga mitabo sunod adlaw kung asa hisgutan ang mamahimong lakang sa duha ka partido. So nangala pa tao mga video kung nabay naka-video dito nga higayon na nga mga nagsunod pod nga mga road users sa katong kwan mga salakyan. Samtang dead on the spot ang 16 anyos nga minor de edad nga lalaking rider. Human nga mibangga sa trailer truck sa CM Recto Avenue sa Baloy, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Pasado las 4 sa kadlawon adlawng Miyerkules. Matod sa PNP, nakaliko na ang trailer truck sa direksyon pasulod sa ilang bodega. Diyang mipaturatoy gyapon pagpadaga ng motor. Hinungdan sa disgrasya. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang motor samtang ang biktima nabilin duol sa truck. Pag suta na ko dito sa area, wag ko helmet nga makita. Kaya according po sa iyang papa, na istorya man nato na gikuha ko no or nawala, gikawat ang ilang helmet. Mutong atong nga time, wala siya kasuot. Wala na, gikustodiya pa sa PNP ang driver sa mong truck. Human nga nagkasinabot na ang banay sa biktima o tagiya sa truck sa mga galastuhon sa pagpahiluna sa biktima. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. One Mindanao. Gibutiag ni Congressman Terry Ridon nga ang Davao Occidental ang epicenter sa mga questionabling proyekto sa Davao Region. Kung unsay basehan sa mga kongresista
Atong sayron sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala ni Redon nga base kini sa dokumento gikan sa DPWH. Sumala niya doon na po day mga projects nga kinahanglan imbestigahan dinhi sa Davao City, pero base usab sa record sa DPWH ang maong mga proyekto existing o kumpleto. Gikumpara ni House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Redon ang Davao Occidental. Sumala niya epicenter sa mga questionableng flood control projects. Usa sa iyang ginganlan ang flood control structure sa barangay Kinangan, Malita sa maong probinsya nga wala matud pa nasugdan nga dapat niadto pang February 2025 gitrabaho. This is a typically new project. Ito po ay Feb 2025 project, pero ito nga po, this has been looked into and nakita na wala pa rin pong nagagawang proyekto rito. Ito rin po yung area na nagrereklamo ho si Secretary Dizon kung saan po meron po mga proyekto na parang mga ghost project. Gipakita sab diri don ang ubang mga proyekto nga wala pa natapos ug ang giingong poorly situated projects sa nasangpit nga probinsya sukad 2021 hangtod 2023. Pipila sab diini ang daw incomplete projects sa Davao City. Usa sa iyang gipakita nga proyekto sa syudad ang revetment sa Matinapangi Road section. Giadtuan kini sa GMA 1 Mindanao News Team. Sumala sa residente nga among naistorya, naa daw bahin sa revetment nga wala masumpay. Ano, wala din na ni sangko dito. Gamay naman kayo na dito, ma'am. Pero wala din na sangko. Oo. Ambot lang po. Antay ko, dinundan, kung may kabalo. Naging siya alibyo kay sa una. Wala pa ni siyang kuan diri dike. Diretso mga dito sa kabalayan. Kana daw diha na ako may nagbabag. Di po kaay klaro mo sa. Babag sa project. Oh, dili daw sila musugot ag iya ana. Amo sab na istorya ang kapitan. Sumala niya, ang portion nga wala masumpay nagkaproblema matud pa sa road right of way. Apan, uyon daw sila nga imbestigahan ang proyekto. Guwapo man gani na, kami mo yun sa council. Guwapo manubag yun ang naisalat. Gikuhaan na mo ang bahin sa DPWH Region 11 aron mapaklaro ug mapasabot unta sa publiko ang status sa proyekto. Pero may dumili kini nga magpa-interview. Pero base sa Transparency Portal Online sa ehensya, kompleto na ang maong project base sa project status. 94.5 million pesos ang kantidad niini. Ang Genesis Construction Incorporated ang kontraktor. February 20, 2023 ang effectivity sa kontrata, samtang November 29, 2023 ang expiry date. Ang proyekto sakop ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kinsa wala pa'y pahayag. Sumala ni Redon, wala daw sagol pamulitika ang iyahang pagbulgar niini. Sara, daan na po nung giingon ni Redon nga iyang i-request sa ICI nga i-appeal ang mga pipila ka mga flood control projects sa Davao City sa investigasyon. Pero daan na giingon ni Congressman Pulong Duterte sa iyang nauna na nga mga statement nga wala matud pa yung mga ghost projects dinhi sa Davao City ug audited tanan sa COA ug ang mga records available sa DPWH 11. Sa karon wala pa gihapoy pahayag ang DPWH 11 kalabot niini. Sarah. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Patay ang 50 anyos nga lalaki ug 7 anyos nga babaeng pagmumangkon human maabtan sa ulo sa baha samtang patabok kini sa sapa sa Midsalib, Zamboanga del Sur. Apan ang laing 12 anyos nga pag-umangkon ang naluwas. Ani ang dugang detalye. Ngit-ngit na diyang na-rescue sa MDRRMO ang lawas sa 50 anyos nga lalaki human nalumos sa suba sa barangay Timbaboy sa Midsalib, Zamboanga del Sur pasado alas 6 Miyerkules sa gabi. Gidala pa kini sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Apan matud sa MDRRMO Midsalib, una na sab napalgan sa mga residente ug rescuer ang 7 anyos nga babaeng pag-umangko niini kinsa nalumos sab sa maong suba. Nasayran nga ang 7 anyos nga namatay. Uban niini ang 12 anyos nga igsuong babae diyang pauli gikan sa eskwela banda alas 5 sa hapon.
Naandan na sa magsuon ang mutabok sa mong suba bisan baha tungod ginatabangan sila sa ilang uyuan nga namatay sab sa pagtabok. Gituho ang naabtan sa ulo sa baha ang mga biktima, hinungdan nga naanod ug ang 12 anyos nga bata ang nakalingkawas. Duda ko nagbulog butro ang baha. Motong to ang wala gid niya makuan. Natulod na daw niya katong usa kato si Princess. Katong nasalbar ang katong gamay gid mo silang duha mo na naanod. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa mga biktima kinsa ginakuhaan pa og pahayag. Abiso sa MDRRMO nga kung ugaling dunay susamang insidente, i-report kini sa buwatan aron paspas marespondihan. Matod sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang nagpaulan sa maong lugar. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Tulo ka individual nga posibleng may kasayuran sa pagpusil patay sa kani empleyado sa NIA 10 ang gipatawag sa SITG Antatico aron makakuha og impormasyon sa kaso. Sobra usa ka bulan diyang nahitabo ang pagpusil patay sa kaning empleyado sa National Irrigation Authority 10 nga si Nero Kyle Antatico. Nagpadayon ang case build-up sa Special Investigation Task Group Antatico. Tulok ka mga personalidad ang gipangsupina sa SITG Antatico aron makuhaan ang impormasyon nga makatabang sa investigasyon. Giklaro sab sa PNP nga ang tulo ka mga individual dili pa makonsiderang persons of interest sa krimen. Kahinumduman nga una pa man gipusil si Antatico, nagpagula kini og mga pahayag sa iyang social media kalabot sa mga anomalya nga gikalambigitan sa mga proyekto sa NIA 10. Ang atong nakunta, matumbog na to ang atong mga persons of interest. So kani atong sa pila sir, ang hinaot nga makonsiderar nimo sa karon pa na unang hulaton nato ang next SITG meeting para sa full disclosure. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. 15.8 billion pesos ang giaprobahan sa 21st Davao City Council nga annual budget alang sa syudad sa tuig 2026. Gisiguro sa Finance Committee nga tanan naka-program bisan ang sentimos. Ano ang report ni Argil, relator. Nakalatid ni ining 600 pages ng mga dokumento ang annual budget sa Davao City alang sa tuig 2026 nga mobalor og 15,846,064,435 pesos. Mas taas kini kung itandi sa kasamtangang annual budget nga naa sa 14.3 billion pesos. Ang pagsaka sa budget gikan sa pagtaasab sa national tax allotment og local sources. Kuhaon ang 15.8 billion pesos nga 2026 budget gikan sa local sources, share gikan sa national tax allotment ug share gikan sa economic zones. Ang gialokaran og budget subay sa Local Development Investment Program ug Annual Implementing Plan sa syudad. Mabahin ang maong alokasyon sa tulo ka kategorya: General Public Services, Social Services ug Economic Services. Niagi og committee hearings nga gitambungan sa nagkadaiyang ahensya sa LGU una ang pag-aproba sa budget. Sa sesyon adlang Huwebes, aprobado na ang budget sa third and final reading. Here, Mr. President, there is no unprogram. Everything is programmed. Even the decimal point is always reviewed by the Committee on Finance and the Local Finance Committee. Ang 2026 budget mahinungdanon sa pagpatuman sa mga programa, proyekto ug mga aktibidad sa City Government of Davao ubos sa 12 ka key priority areas. Nakasentro sa tema nga naga-prioritize sa solusyon, pagresponde sa basic nga panginahanglan ug bag-o nga mga pamaagi alang sa kahusayan sa serbisyo ngadto sa mga Davaoenyo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil, relator. 1 Mindanao. Nahimo ng low pressure area ang bagyong Uwan human miagi sa parte sa Taiwan. Hinuon nahilis na kini kaganinang alas 2 sa hapon. Sumala sa Pag-asa, wala na'y na monitor nga LPA sa nasud. Apan posible gihapon ang mga pag-ulan.
Sa Mindanao, kinitungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Dunay kusog nga ulan sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Caraga ug Davao Region. Busa mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Mga baradong drainage sa Barangay Bugos sa Cagayan de Oro City, gipanghinluan human nga napuno og lapok dala sa baha sa milabay nga semana. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Paghuman sa sunod-sunod nga bagyong Tino ug bagyong Uwan nga nakadala og dakong pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao nga nagresulta sa pagbaha sa pipila ka lugar sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro City. Daling nagpaygayon og declogging operations sa mga drainage ang Barangay Bugo. Ilabi pa nga usa sila sa mga flood-prone barangay sa syudad. Usa kining Zone 6 sa mga labing apektado sa pagbaha sa ilang barangay kung adunay pagdaot sa panahon tungod na palibutan kini og bukid ug kilid pa sa dakong sapa. Ang Bugo is a catch basin, no? Kay mga bukid manggod ni among surrounding. From Puerto Heights, taas siya, ibabaw sa Puerto, then sa mga kabag-asan. Zone 8, puros na siya mountainous area. Sumala sa usa sa mga residente sa maong zona nga matag kusog ang ulan. Dali sab musaka ang tubig baha sa ilang lugar tungod sa barado nga drainage. Munong gaagi dalan ang tubig kay paano ko na ang drainage niya murag konsiya sa yuta ba. Kung makuha nila gikan dito paingon din may alibyo na nga ang tubig diretso na. Halos butupong na dinhi sa drainage wall ang yuta nga anaa nakasulod ni ining drainage canal dinhi sa may Zone 6 sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City ug sumala sa mga residente dinhi sa lugar nga matag kusog ang bundak sa ulan agianan gulong sa dakong bulog sa tubig nga adunay lapok kining ilahang kalsada. Apan dihang nagpaygayon og clearing operations ang mga personahe sa Barangay Bugo ni ining drainage canal nakita nga law man di ay ang maong drainage ug kaya ni ini mag-akomodar og dakong bulog sa tubig. Busa panghinaot karon sa mga residente nga unta magtuloy-tuloy ang himuong clearing operations aron nga dili na nila ma-experience pa ang pagbaha sa mga mosunod nga adlaw ilabi pa nga nagsunod-sunod na sab ang kusog nga uwan dala sa mga bagyo karong mga panahon na. Gawas sa declogging operations nga ginahimo sa barangay, gipanghingusgan sab sa komunidad nga mamintenar ang ilang mga kanal. Matag residente, giawhag nga hinluan ang kanal nga anaa sa ilang nataran. Importante kaayo nga ang atong drainage malimpyo para kung mag-ulan man galing ang tubig, ginhamo agi sa drainage. Kay unsaon pag-agi sa tubig sa drainage kung puno ang imong drainage sa mga basura, sa yuta. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Samdan ang 26 anyos nga lalaking negosyante human gipamusil sa wala pa mailing sospek samtang nagmaneho sa iyang sakyanan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Gilayong gitabangan og alsa sa mga residente aron masakay sa sakyanan sa PNP kining lalaki aron madala sa ospital. Human kini makaangkon og dagang samad pinusilan sa lawas. Human kini gipamusil sa kadalanan sa Barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte banda 3:10 sa hapon adtong Miyerkules. Ang maong biktima nag-edad og 26 anyos ug taga Cotabato City. Sa investigasyon sa PNP, migula nga ang maong biktima nagmaneho sa iyang pick-up nga sakyanan diyang kalit kining gipaarakan sa mga sospek nga paspas misibat human ang krimen. Anasab sa 17 ka basiyo sa bala sa wala pa masutang klase sa armas ang na-recover sa crime scene. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa sospek lakip na ang pagsuta sa motibo sa krimen. Ginakuan pa og payag ang kabanay sa biktima. Gipasidunggan sa 21st Davao City Council ang mga atleta sa Davao City nga nag-uli og mga medalya sa bag-uhay lang natapos nga Batang Pinoy Games 2025 sa General Santos City. Top 3 ang Davao City sa mga LGU sa tibuok nasod. Misaka ang ranking sa syudad gikan sa top 4 sa tuig 2024. Human nalagpasan sa Davao City ang medal tally sa Quezon City. Anaa sa 174 ka mga medalya ang nasungkit sa mga atleta sa syudad. 53 golds, 53 silvers ug 68 bronze medals.
Ang Sangguniang Kabataan Federation sa Davao City ni pasaog resolusyon aron ipaabot ang pagdaig sa kalampusan sa mga atleta. Gibahigayon ang maong sporting event sa General Santos City ni adtong katapusan sa Oktubre. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Mga kapuso, nagpadayon ang big time pamaskong handog nga proof of purchase promo sa GMA nga mao ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag. Lakip ng upat ka makadaog og tag 1 million pesos para sa lucky mamimili og sari-sari store owner sa Grand Draw. At ang iyang swerteng makadaog og pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawas pa sa makadaog og 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Ipadala lang ang inyong entries hangtod December 26, 2025. Ihulog kini sa GMA Regional TV and radio stations, participating Mercury Drug branches sa kubang outlets sa Pure Gold nationwide. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Nakisadya ang pipila ka Kapuso stars atol sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Mitilaw sab sila sa gipasigarbong breakfast dish sa syudad nga mao ang sati. Atong silipon pinaagi ni ining report. Zamboanga is truly a home of unique cuisine. Kini ang wala gipalampa sa pipila ka Kapuso stars dihang mibisita sila sa syudad. Dungan gayod nga nahingangha sila Shanti Videla kinsa kanhi miyembro sa Korean group nga Lapilus ug garon usa na ka sparkle artist and former PBB Collab Celebrity Edition housemates Vince Maristella, AZ Martinez and Michael Sager sa giandam nga dish alang kanila, ang sati. Ang sati usa ka sikat nga breakfast dish sa Zamboanga. It's a spicy and savory dish nga gama sa giihaw nga karne sa manok with a coconut-based sauce. Gani tungod sa kalami, nakalitok og Bisaya si Vince. Ug ang pride sa Visayas nga si AZ, wala kapugong sa gibati nga kalami sa sati. Lamig kayo, as in lamig. The sauce is giving, wow. It's like fireworks in my tongue. Wow. It's a burst of flavor, burst of spices. Patikim pa lang kini kay nabusog gayud ang fans sa excitement nga dala sa Kapuso Stars atol sa Kapuso Mall Show pagkahapon. Si Shanti, mipakilig ug mikanta alang sa iyang fans. Samtang si Vince naki-selfie sub with fans. Misamot ang kahugyaw dihang nag-perform na si AZ. Todo kilig sab ang hatod ni Michael sa iyang fans. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Gibutiag sa Ministry of Social Services and Development nga ilang mga mas pakusgan nga malikayan ang palakasan system o backer system nakipagbatok sa korupsyon sa BARM. Corruption and irregularities, palakasan system, lakip backer system, mao kini ang batukan sa Ministry of Social Services and Development BARM atol sa gipahigayong media forum sa General Santos City niadtong November 6. Kini aron magpabilin ang pagsalig sa katawhan ug ang integridad sa ilang buhatan, labi na sa paghatod og social services sa BARM. Usa na niini ang saktong validation sa mga ginapang-apod-apod nga ayuda sa katawhan aron malikayan ang ghost beneficiaries. Wag tangon sab ang palakasan system kung asa gidid-an ang mga barangay official sa pagsumite og benepisyaryo. Ilasab gisiguro nga walay nahitabong backer o fixer system sa pag-hire og personahe ug sa pagproseso og mga dokumento.
Gusto po ng MSSD na maging model agency dun sa pagbibigay ng mga support. Sa mga programa po ng ministry na dapat ay inclusive. Mitahan sa kasundaluhan ang 16 ka mga kanhing miyembro sa usa ka teroristang grupo sa Maguindanao del Sur. Nalakipsab sa ilang gisurrender ang ilang mga tag-as nga kalibre sa armas. Gipangunahan sa 601st Infantry Brigade sa Philippine Army ang pagpresenta sa 16 kalalakinan nga mibalik sa sabakan sa gobyerno ato sa usa ka programa nga gipahigayon sa headquarters niini sa Barangay Buayan, Datupiang, Maguindanao del Sur adlaw Miyerkules. Ang maong mga mitahan kanhing miyembro sa terorista nga grupo nga Dawla Islamia Hasan Group. Mga kapuso, 42 ka adlaw na lang una magpasko. Ug mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.